Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, bumabalentong. Si Sara Duterte, actually term ni Harry Roque yan eh. Yang balentong na yan eh. Nako, hindi magugustuhan ito ni Harry Roque ha dahil tila nagiging atras-abante itong si Vice President Sara Duterte. Patungkol yan sa kanyang statement na una niyang inilabas sa kanyang social media pages and then biglang kumambyo, no? Biglang bumawi yan sa nauna niyang statement. Sabi niya, aba, hindi raw nagbabago yung kanyang opinion noong 2017 pagdating po dito sa usapin ng EDSA People Power. Pero problema, sino yung nag-post? Diba? Sino nag-post dito sa mga social media pages niya? Baka staff niya lang at hindi niya nabasa. No? At yun ang mahirap ka-coffee. Ipinost tapos hindi niya nabasa. Kaya nagkakaroon ng issue ngayon. Ayaw niya na yan ni Harry Roque. Remember yung binabanata ni Harry Roque, itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil lang kanya pinupunto, tila atrasabante daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga issue. Ibig sabihin niya ng balentong o atrasabante. Ito yung statement ngayon and then after a certain period of time, magbabago. Ganoon ka-coffee yung nangyari dito sa statement na ito ni pangalawang Pangulo Sara Duterte. Anyway, bukod sa tinanggal na ka-coffee yung post niya patungkol sa EDSA People Power Revolution sa anniversary nitong linggo. Kasi yung una niyang statement mukhang kumakampi ito sa mga dilaw no? Sa mga nagsulong ditong EDSA People Power. And then biglang kumambyo. Nako, maraming magagalit ang mga dilaw dyan. Imbis na marami nang natuwa ng una dahil sa kanyang statement. Siyempre, ang sabi nga ng mga netizens, parang gusto ata ni Sara Duterte na kunin yung suporta ng mga dilaw para suportahan siya. And then biglang binawi. No? Siyempre, yan na naman. Tataas na naman ang kilay sa kanya. Anyway, para daw matigil itong mga issue na yan, naglabas po ng statement. Kanina lang ito ka-coffee. Itong si Vice Presidente Sara Duterte. Naglabas siya ng statement. Sabi niya, basahin natin ha. Assalamu alaikum. What I said in 2017 regarding the February 25 EDSA anniversary has never changed. Hindi raw po nagbabago yung statement na sinabi noong 2017 patungkol po sa celebration ng EDSA People Power. Wala pong nagbabago dyan. My position remains the same today. So ang malaking tanong dyan, paano na po siya sa kanyang social media pages kung hindi niya pala position yan. Kasi pangalan ka-coffee ng pangalan niya pangalan ng pages niya, di ba? Verified pa nga yan And then biglang hindi yan ang kanyang opinion. Mukhang may natanggal ka-coffee. Mukhang tawag diyan, mukhang may nawalan ng trabaho. Mukhang may natanggal doon sa insidente na ito. Bakit kasi hindi mo na binabasa bago yung i-post ito? Paano yung diyan? Paano yung proseso na pinagdadaanan diyan bago isang publiko yung isang statement? Kasi definitely hindi naman talaga siya yung gumagawa ng statement. May mga speechwriters yan Yun nga lang, parang hindi dumaan sa kanya bago i-post. I did not intend to issue a statement this year as I did not the previous years. Ako, nagagalit ang mga dilaw dito Hindi niya raw po intensyon o hindi niya kagustuhan na mag-issue ng statement ngayong taon dahil noong nakaraang taon daw naman daw, hindi naman siya naglabas ng statement patungkol dito sa EDSA People Power, no? Because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media page. So malinaw ka-coffee na hindi niya alam na may nag-post. Ang problema, kasi responsibility niya pa rin yan, ka-coffee. Command responsibility pa rin yan. Kasi pangalan niya yung naka-display dyan. So ang iisipin ng tao dyan, kung ano yung lumalabas sa kanyang social media post o sa kanyang social media pages, yan po yung sentimiento niya mismo. Kasi pangalan niya nakalagay dyan Doon may team naman talaga na nag-handle niyan. Pero ano yung nangyari dyan? Parang may nilaktawan na process, no? At na-post yan. Anyway, tinanggal na naman yan. I hope this will put the matter to rest. Shukran. Sabi ni Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Department of Education. Itong statement na ito ay dated February 27, 2024. Anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi niyo sa pag-amin na ito ni Inday Sara Duterte? Yun naman pala. Marami ito rin nagtampo ng mga dilaw kasi akala nila akala nila nagbago na ng opinion itong si VP Sara Duterte. Yun pala, it's a prank. Prank lang pala yan, ka-coffee. Hindi pala totoo yan na ganyan na ang pagtingin niya dito sa EDSA People Power Revolution. Anyway, sige. Share ko sa inyo, ka-coffee, para sa context, no, kung hindi kayo aware dito sa nangyari. Kahapon kasi, may balita itong GMA News Online. Yan, kung inyo makikita sa
inyong screen, no, nilabas nila itong balita na ito patungkol sa pag-take down, no, itong post ng Vice President sa kanyang patungkol po sa kanyang statement dito sa EDSA People Power, no. VP Sara social media account takes down EDSA anniversary message. Ano ba kasi ang nangyari dyan, ka-coffee, no? The message of Vice President Sara Duterte for the 30th anniversary of the EDSA revolution posted on Sunday night has been removed from all her social media account. Biruin mo, Sunday night na yan eh. Parang hindi talaga napagplanuhan yan eh. Kumbaga naisip na lang yun, oh, teka, wala tayong statement patungkol sa EDSA People Power eh. Kailangan natin makuha din yung simpatsya ng liberal, no, ng mga dilaw. So kailangan sige mag-post. Ang problema, mukhang na-post nang hindi pa ina-approve. In a now deleted post, Sara urged Filipinos to continue upholding the EDSA spirit and to stand up for what is right. On this day, sabi niya doon sa statement, pero hindi natin alam kung sino talaga to. On this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Generic naman yung mga statement eh. Sara said in a message that has since been taken down. As we celebrate this momentous occasion, let us remember the lessons of EDSA. Ayan, ha? Sa pagdiriwang daw po natin ng EDSA People Power, no, iwag daw po natin kalimutan yung mga aral na naibigay nitong EDSA People Power Revolution. The power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. Medyo strong eh, itong statement na ito, pero may pagka-generic, no? GMA News Online sought for an explanation from the Vice President, but she has yet to respond as of posting. Itong balita na ito ay yesterday ito ka-coffee, no? Pero kanina nga, naglabas na po ng sagot itong si VP Sara Duterte. At nilinaw niya nga itong issue na yan na hindi niya raw intensyon, yun lang may nakalusot, hindi niya raw intensyon na maglabas ng statement patungkol sa bagay na yan. Pero ang problema, siguro staff niya, no? Pero bago yan kasi may video sila, nag-live yan sila ka-coffee, no? Ano nga yung term nila dyan, may gay lingo silang ginamit sa kanilang live, Dakota. Ayun, kung tatandaan ninyo. May live sila nandoon si VP Sara, and then may makausap ito ng LGBT, no? At pinag-uusapan nila doon ng Dakota. Bago itong incident na ito, bago itong flaws na to. Yan. So double ingat kasi vice presidente, so dapat careful ka, coffee, sa kanyang ipinopost. Syempre, kung ano ang sasabihin diyan, marami ang pipick up talaga niyan. Ang media definitely pipick upin yung kanyang statement. Medyo maraming napaniwala dito. Syempre, maraming mga dilaw na tila pumanig na sa kanya, and then bigla pa lang babawiin. So parang prank lang pala yan, di ba? Parang anytime, posible din mangyari. Yung nangyari ngayon, posibleng mangyari din bukas, no, patungkol sa mga usapin na to na eventually i-take down yung post and then mag-apologize. So actually, wala pa lang apology ka, coffee. Pagdilinaw lang. So anong sa inyo dito ka, coffee? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Kung may mga nais kayong ibahagi, ilagay dyan sa ating comment box, no, para mabasa rin ang iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, ha. Click lang po ng follow or like dyan sa Facebook, at kung nasa YouTube kayo, ay click nyo lang po ang subscribe. Alright, sige. Ako ipansamantala muna magpapaalam, ha. Magkita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na episodes. 2.